Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Natigilan ang lahat, ngunit pagkatapos ay si Pei-kun, ang limang matatanda, ay tumawa, daga, ikaw ang bahala. Karapat-dapat ka, sinira mo ang iyong kasunduan sa aking anak. May mukha ka pa bang tumutol? Huwag mong sabihing hindi kita hahabulin dahil sa paglabag mo sa appointment mo noong nakaraang taon, kahit na bilangin kita bilang taong ginawa mo noong nakaraang taon, ngunit ngayon, paano magpaliwanag ang taong nasa likod mo? Natatakot akong kaya ko, find a second one. Sa sandaling bumagsak ang boses, lahat ng mga tao ng pamilya Kirin ay yumuko, hindi mga salita, sa katunayan, mahalaga ba sa iyo kung ibabalik ko ang mga babae? Mapait na ngumiti si Panggalan, maaaring may kalamangan ang pamilyang Tao sa pamilya Kirin noon, ngunit hindi ito malaki. Ang pamilya Kirin ay hindi masyadong payag, at hindi mo ito mapipilit. Pagkatapos ng lahat, kapag nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang grupong etniko, ito ay tiyak na walang magagawang mabuti sa sinuman. Siguradong may kakaiba sa mga tao sa baryong iyon, di ba? Kaya nga itinalaga mo ang babae sa nayon. Gayunpaman, isa kang angkan ng demonyo. Hindi ka nang ahas na pumunta sa mundo para hulihin ang babae sa nayon. Ikaw ayoko nang magkagulo kaya gumawa ka ng kasunduan sa kapayapaan at nakipagkalakalan sa akin ngunit ngayon, tumalon na si Pei-hu at ang kanyang kalamangan ay pinalaki ng walang katapusan hindi mo gagawin aminin mo ulit. Walang pakialam si Pei-kun at ngumiti ng mahina, Rat, ito ba ang dahilan mo para hindi tumupad sa iyong pangako? Mali ba ako? Nang walang takot, ang Panggalan Silk ay tumingin kay Pei-kun at Pei-ho na may kasamang panunuya. Upang makapagsalita, nagkatinginan lang sila at ngumiti. Kailangan kong sabihin na ang dilaw na halimaw ng buhangin ay talagang napakatalino. Talaga, nahulaan nila ang lahat ng bagay, kung matatalo ka, talo ka ng Yellow Sand Monster, huwag ka nang maghanap ng mga dahilan. Naunawaan din ni Shenron na hindi makatwiran ang mga salita ng Panggalan. Ngunit gaya ng sinabi niya, maayos na ang sitwasyon at wala nang puwang para sa maneuver. Kung gayon ang pahinga ay ang tanging pagpipilian. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron, at halos naintindihan niya ito. Humingi muna ng kasal si Pei-ho, ngunit hindi payag ang mga Kirin. Palagi nilang gusto ang Panggalan ng Xiaoxianer. Upang matulungan si Xiaoxianer na tanggihan ang kasal, tumayo sila. Kahit na hindi gusto ng mga Kirin ang Panggalan na ito, ang kanyang pagkaantala ay mabuti para sa mga Kirin kung tutuusin. Natural, handa silang itulak ang bangka gamit ang agos. Noong panahong iyon, ang nasyonalidad ng Tao ay hindi masyadong malakas at hindi madaling kumilos ng malupit. Kaya gumawa siya ng kakaibang kasunduan sa Panggalan. Hanggat ang Panggalan ay nagbibigay sa mga batang babae sa nayon na itinalaga ni Pei-hu sa takdang oras bawat taon, ang kasal ay maaaring ipagpaliban ng isa pang taon. Sa makatuwid, ang Panggalan ay nagbabanta sa mga taga-nayon na mag-alay ng sakripisyo sa mga batang babae sa loob ng maraming taon upang maibigay ito kay Pei-ho. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumaban ang mga taga-nayon, at kahit na si Yiner, isang matalinong batang babae, ay lumitaw, sa ilalim ng kanyang pamamaraan, ang Panggalan ay walang sinuman noong nakaraang taon. Akala nila ay napakahirap, ngunit kakaiba na ang pamilya Tao ay hindi nag-overreact nang malaman nilang walang magbabayad noong nakaraang taon, kaya't ang mga Panggalan ay naghanda ng isang tambak ng mga salita na walang silbi. Kahapon ng taong ito, nagkaroon ng bagong deadline para sa paghahatid. Alam ni Panggalan na dapat itong ipasa sa oras na ito, ngunit ganoon ang sitwasyon sa baryo, ngunit tila walang sino mang mag-abot. Walang pagpipilian, siya mismo ang pumunta sa nayon upang tiktikan ito. Sinira ng
Aksidenteng ito ang plano ni Yinner at nakahanap ng mali ang Pangolin. Gayunpaman, hindi niya maisip na nang malaman ni Yinner na sinira niya ang kabaong, pinili nitong magpakamatay muna para hindi siya maalipusta. Gusto niyang manahin ang katawan nito at bumalik sa pagkagulo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang Aaron sa oras na iyon. Ngayon ay tila hindi mabangis ang reaksyon ng pamilya Tao noong nakaraang taon, dahil pumasok si Pei Hu sa isang kritikal na yugto ng pagsasara, at pambihirang tagumpay. Ngayon sa taong ito ang oras para umalis siya sa customs. Kaya naman, na-pressure ang pamilya Tao, pakainin mo ang tigre. Malumanay nang umiti si Pangolin, saka tumangala at tumingin kay Shenran, clan leader, "Don't worry, my yellow sand monster always keeps his word and keeps his promise. Wala na akong ideya tungkol kay Prinsesa Kirin." Narinig ni Shenran ang pananalita at malumanay na tumango, gayunpaman, gusto ko pa ring tutulan ang kasal na ito, at gusto ko pa ring banggitin muli ang kasal na ito. Nang sabihin ito ng Pangolin, ang kanyang mga mata ay tiwala at matatag, at hindi siya maaaring pabulaanan, gayunpaman, hindi ako, ngunit para sa kanya. Dahil doon, tumingin siya sa likod at itinoon ang kanyang mga mata sa Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Dapat aminin ni Aaron na nalilito siya sa sandaling iyon. Anong kalokohan ito? Ang susi ay hilahin ako sa tubig. Anong klaseng gulo ito? Huwag siya monster, sa tingin ko ay napakabait mo sa aking diwata sa loob ng maraming taon. Kung kalokohan ang sinasabi mo, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod ko at hindi pagkilala sa iba. Sumigaw ang banal na apoy. Bagamat hindi niya gusto ang Yellow Sand Monster, dapat niyang aminin na ang Yellow Sand Monster ay naantala ang Tao Clan ng hindi bababa sa 7 taon. Bagamat nabigo siyang baguhin ang huling resulta, wala siyang kredito at mahirap na trabaho, kaya ang pagsara ng kanyang bibig sa oras ay maaaring matiyak na ang dilaw na halimaw na buhangin ay maaaring umalis ng buhay. Hindi ako nagsasalita kahit na gusto akong patayin ng patriarka ng banal na apoy, gusto ko pa ring sabihin. Napangiti si Pangolin na walang pakialam, lahat ng sinabi ko ay totoo siya sa munting prinsesa na si Kirin, at nagpapakita rin ito na gusto niyang makipagtalik sa kanya, di ba? Sa pamamagitan nito, itinoon ng Pangolin ang kanyang mga mata sa Xiao Xiao'er. Originally, sinabi sa publiko na si Xiao Xiao'er ay galit. Ngunit palihim niyang sinulyapan si Aaron, ibinaba ang ulo at bahagyang namula. Bagamat hindi niya inamin, hindi niya ito itinanggi. Nang makita ang tugon ni Xiao Xiao'er, ang mga tao ng pamilya Kirin ay natigilan. Ano ito? Hindi ba iyon ang default? Kahit na, mula sa isang tiyak na punto ng view, ipinapakita nito na ang puso ni Xiao Xiao'er ay pag-aari na. Lahat ng mga tao ng pamilya Kirin, kabilang si Sheng Jianzai, ay tumingin sa Aaron at sinubukang makitang mabuti ang Aaron, bastard. Sa kabilang dulo, ang anak ni Mr. Tao na si Pei Hu ay huminto at nagalit nang tapikin niya ang mesa. Hindi man lang siya sinagot ni Xiao Xiao'er, ngunit hindi niya pinabulaanan ang mga walang katotohanang salita sa batang nasa harapan niya. Paanong hindi siya maiinis sa hindi magandang pagtrato sa araw na ito? Public, ano ka? Pagtingin sa Aaron, ang mga mata ni Pei Hu ay gustong kumain ng mga tao. Sumimangot si Aaron at ipapaliwanag na hindi siya interesado kay Prinsesa Kirin. Sa oras na ito, sumimangot ang Pangolin, ano? Ang magiging asawa ni Xiao Xiao'er, hindi mo ba nakikita ang kanyang ugali? Sa mga basura sa maliit na kungtong na ito, nararapat kang makipagkompetensya sa aking young master para sa mga babae. Pagkababa ng boses, diretsyong sinampal siya ni Pei Hu, anong ginagawa mo? Isa itong mamamatay tao. Natapos ko na ang unang bagay sa ikalawang hakbang para sa iyo. Bulong ni Pangolin sa gilid ni Aaron, pagkatapos ay umiwas at umatras, direkta, Nima. Sinalubong ni Aaron ang pamilya ng Pangolin minsan sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya sa harap ng nagbabantang si Pei Hu. Bahagyang nakatagilid ang katawan, bahagyang natusok ang hakbang ng kabayo, swerte ang isang kamay, diretsyong sampal, up, bang. At ang mga mesa at upuan ilang metro sa paligid ng oras ng pagkain ay direktang tumalbog. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Aaron ay biglang nabasag, shit, ang masamang espiritu ni Pei Hu ay talagang nangingibabaw. Nagulat ang ilang matatanda ng angkan ng kilin,
Ang lahi ng tao ay may ilang matataas na antas, tulad ng tunay na Diyos, 8 kaparangan, masamang pagpatay, kungtong at ethereal. Ang pamilya ng demonyo ay mayroon ding kaukulang mga yugto, tulad ng Diyos ng demonyo, estatwa ng demonyo, hari ng demonyo, demonyong general at demonyong iskolar. Gayunpaman, ang Terran ay mayroon ding maliit na kilalang lupain ng mga nakakalat na immortal sa pagitan ng 8 kaparangan at ng tunay na Diyos, at mayroon ding demonyong santo sa pagitan, ang demonyong Diyos at ang Demon Lord sa pamilya ng demonyo. Yung lalaking yun, mukhang mamamatay ng kawawa. Hindi maiiwasan. Yun, kung hindi, paanong biglang dumating si Peiho sa aming pamilya Kilin nang may kumpiyansa at pagmamataas para humingi ng kasal, Patriarch? Ano ang dapat kong gawin? Maaari ba kitang tulungan? Sa tingin ko ang munting prinsesa ay tila talagang may interes sa taong ito. Tanong ng isang tao, umiling si Shengrun. Hindi mapipili ng mga tao ang gusto nila. Ang kapangyarihan ng mahika at santo ay hindi isang bagay na maaaring iling ng aming pamilya Kirin sa kalooban. Sa pagtingin sa sitwasyon sa bukid, ang pangolin ay walang ideya na maglaro ngayon, ngunit nakatitig ng may kaba sa 2 tao sa paghaharap. Storytelling channel sa YouTube. Anak, nakakatuwang kunin mo ang palad ko. Malamig na ngumiti si Peiho, at ang kanyang mga mata ay puno ng pulang prutas na paghamak at panlalamig. Gayunpaman, hindi nito mababago ang katapusan ng iyong buhay. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang gumawa ng puwersa si Peiho at lumapit sa Aaron. Talaga. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Aaron, ngunit nadagdagan din ang chi ng kaguluhan sa kanyang katawan. Bang! Bumukas ang 2 panig. Bahagyang umatras si Aaron, pinatatag ang kanyang paa sa sentro ng grabidad, at lumabas sa lupa ng ilang sentimetro sa oras. At si Peiho doon ay biglang gamulong sa ere at umatras ng ilang metro, hinamak talaga kita. Hindi naman nagalit si Peiho bagkos ay ngumiti lang siya ng malamig na punong-puno ng kalokohan. Buti naman, paano mo maipapakita ang iyong kakayahan at lakas kapag nagmamadaling natapos ang laban? Tapos bigla siyang nakaramdam ng itim. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumulak, ang kanyang mga kamay, at isang malaking enerhiya ay naging isang malaking talam, na kung saan ay nakatali sa Aaron sa ilalim ng kutsilyo. Aaron sa sandaling lumabas ang Skyfire Moonwheel, siya direkta nakaharap sa taas. Nawala ang higanteng talam, at ang sunod-sunod na gulong ng buwan ay agad na tumama sa likod ng kamao ni Peiho bago hamupa ang aftershock. Sa sumunod na segundo, binitawan na lang niya ang kanyang depensa at diretsyong tumama si Boom tumagilid at umungol sa paglipas ng Aaron, at halatang walang laman ang kamao ng counterattack. Boy, gusto mo bang sirain ang depensa ko sa ganitong paraan para hindi ka matalo ng husto? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin iyon. Malamig na ngumiti si Peiho, gusto kong mawala ka ng malinis at lubusan. Kung mayroon kang binhi, sumama ka sa akin at lumaban. Huwag mong sirain ang aking piging. Pagkababa ng boses, diretsyong lumipad palabas ng bulwagan si Peiho. Kumunot ang noo ni Aaron at tinitigan ang kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay naging streamer at biglang humabol. Nalalapit na ang digmaan. Sa itaas ng langit, sa isang iglap, nagkaroon ng 4 na pagsabog. Ang lahat ng mga tao sa itaas ng bulwagan ay nagsilabasan at tumangala sa langit. Lahat sila ay nabigla sa mga tanawin sa himpapawid. Sila ay parang hindi magagapi bilang Diyos ng digmaan, habang ang demonyong Diyos ay tumitingin sa mundo, at ang labanan ay madilim at madilim, habang hinahagulgol ang kakilakilabot na lakas ni Peiho. Lihim na nagsimulang alisin ang paghamak at pagtatangi laban sa Aaron sa ang kanilang mga puso, at nagulat na ang tila ordinaryong batang ito ay may kakayahang makipagkompetensya sa tunog ng pagsabog. Lilito ang pamatay na hakbang ni Peiho, na hindi nagpapakita ng awa. Ngunit si Aaron ay nagulat na harapin ito ng mahinahon. Hindi lamang siya nagkaroon ng takot sa entablado, ngunit mukhang mahinahon, halimaw ng dilaw na buhangin. Saan mo nahanap ang binata? Bakit napakalakas nito? Maging ang banal na apoy, sa mga oras na ito, ay nakakita rin ng isang bakas, at hindi napigil ang sumimangot. Sasabihin ko na nakilala ko lang sa gilid ng kalsada. Naniniwala ka ba? Medyo natigilan din si Pangolin. Sinadya nga niyang dinala rito ang Aaron dahil maaaring tirahin ng Aaron ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya akalain na tatalon si Peiho sa mga hakbang. Higit pa rito, kahit na tumalon siya sa mga hakbang, ang Aaron ay nakayanan ito. Ang anak na ito ay mukhang ordinaryo, ngunit ang totoo ay napakaganda niya.
Ang banal na apoy ay may ilang mga hindi kapani-paniwalang paraan, tatay, may isang bagay na maaaring hindi mo alam. Sa isang tabi, nakatingin sa isang baliw na maliit na diwata, gumawa din siya ng isang hukay na tunog, ano ba? Holy Flame does not understand, ngayon lang. Ikinumpara ng anak ko ang kanyang panloob na kapangyarihan sa kanya. Panipi. Xiao Xianer murmured, magkano ang nawala sa kanya sa iyo? Mahinang tanong ni Shengrun, ayon sa kanyang mga mata, ang kakayahan ng batang lalaki ay napakalakas, kung ang kanyang panloob na kapangyarihan ay mawawalan ng 50% ng kanyang anak na babae. Ito ay ang pinaka-normal na hanay, maaaring hindi ka makapaniwala. Xiao Xianer murmured, joke, bakit ayaw mong maniwala, kami ng tatay mo ay may kaalaman. Wala akong nakitang mga taong may kakayahan at kababalaghan. Mahirap ba para sa akin na wala pang 50% ang sinabi ni Shengrun, ngunit medyo nagulat siya. Ngunit ang hindi niya naisip ay ang sagot ni Xiao Xianer ay palaging lampas sa kanyang imahinasyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!